Nagising ako sa isang baybayin na hindi ko kilala. Ang hangin ay malamig at ang alon ay marahas na bumubulong sa aking pandinig. Sa una, akala ko panaginip lamang ito, isang masamang panaginip na hatid ng pagod at puyat. Ngunit ang pakiramdam ng buhangin sa aking balat at ang amoy ng asin sa hangin ay nagpapahiwatig na totoo ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Ang huling alaala ko ay nasa isang bangka ako, naglalakbay patungo sa isang isla na sinasabing may mga lihim na kayamanan. Ngunit ngayon, ang bangka ay wala na at ako ay nag-iisa sa baybayin ng isang isla na tila walang hangganan. Walang mapa, walang direksyon, isang kabuuang blanko. Habang unti-unti kong iniipon ang aking lakas, narinig ko ang isang boses. Isang tinig na tila nagmumula sa kabila ng mga puno. Hindi ako sigurado kung ako ba'y dapat matakot o magalak. Ako'y bumangon at dahan-dahang naglakad patungo sa pinagmulan ng tunog. Doon ko nakita ang isang babae nakatayo, tila nalilito at takot din. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng parehong katanungan. Saan tayo? Sino ka? Ako'y lumapit sa kanya, sinusubukang huwag ipakita ang takot na bumabalot sa aking dibdib. Kumusta? Sabi ko. Nagising din ako dito. Hindi ko alam kung paano at bakit. Sa kanyang pagtingin, nagliwanag ang kanyang mukha. Ako si Lara. Hindi ko rin alam kung paano ako napadpad dito. Ang huling alaala ko, nasa bangka ako, pero bigla na lang. Basta na lang tayong napunta rito, dugtong ko. Pareho kaming nagkaroon ng sandali ng katahimikan. Parehong nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Sa kabila ng takot, may kakaibang pakiramdam na nag-uudyok sa akin na magtiwala kay Lara. Sa isang isla na walang mapa, mas mabuting may kasama kaysa mag-isa. Nagdesisyon kaming maglakad-lakad sa paligid ng isla, umaasang makahanap ng kahit anong palatandaan kung saan kami naroroon. Ang mga puno ay matataas, ang mga dahon ay sumasayaw sa hangin. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, may kakaibang pakiramdam kaming sinusundan ng hindi nakikitang mata. Sa gitna ng aming paglalakbay, narinig namin ang isang tunog. Tunog ng mga yapak na tila papalapit. Tumigil kami, nagmamasid, ngunit wala kaming nakita. Sa bawat hakbang na aming itinatapak, tila may bumibigat na pakiramdam sa aming mga balikat, parang may kung anong hindi tama. Bigla, mula sa likuran ng isang malaking puno, lumitaw ang isang tao, isang estranghero na tila may alam sa lugar na ito. Ang kanyang mga mata ay matalim, ang kanyang ngiti ay puno ng sikreto. Maganda ang pagkakaparito ninyo, sabi niya habang palapit sa amin. Ngunit hindi lahat ay makakaligtas. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaloy sa aking gulugod. Sino siya? Ano ang balak niya? Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod na gagawin, siya ay biglang nawala. Iniwan kaming nagtataka at natatakot. Sa ganitong sitwasyon, alam kong hindi kami pwedeng magpaapekto sa takot. Kailangan naming malaman ang sikreto ng isla, ang sikreto ng estranghero, at kung paano kami makakaligtas. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, alam kong may mga misteryo pang naghihintay. At sa kabila ng lahat, narinig ko ang isang bulong mula sa hangin, isang babala, isang pag-asa. Ngunit hindi ko alam kung saan ito nagmula at kung ano ang ibig sabihin nito. Ang tanging sigurado ako, ito'y simula pa lamang ng aming pakikipagsapalaran. Hindi ko matandaan kung gaano na kami katagal ni Elena sa islang ito. Ang mga araw ay tila walang katapusan at ang oras ay nagiging isang malabong alaala. Ang tanging alam ko ay ang pag-asang makabalik sa sibilisasyon ng nagpapanatili sa amin upang magpatuloy. Mula nang magkasama kami, nabuo ang isang di inaasahang pakikipagkaibigan. Si Elena, ang babaeng estranghero na una kong inisip na isang panganib, ay isa palang matalinong kasangga. Ang kanyang kaalaman sa kalikasan ay nakatulong
upang makahanap kami ng ligtas na maiinom na tubig at pagkain mula sa mga ligaw na prutas at isda. Isang umaga, habang kami ay naglalakad sa dalampasigan, may napansin akong kakaiba sa buhangin. Elena, tingnan mo ito, tawag ko sa kanya habang tinuturo ang isang piraso ng kahoy na tila bahagi ng isang lumang barko. Mukhang may barkong dumaong dito dati. Lumapit siya at sinuri ito. Hindi lang ito basta lumang barko, sabi niya na may pag-aalangang tono. May ukit ito ng isang simbolo na nakita ko na sa isang libro tungkol sa mga nawawalang barko. Nagpatuloy kami sa pag-iimbestiga, sinusundan ng bakas ng kahoy na tila naglalantad ng isang kwento. Sa bawat hakbang, parami ng parami ang mga piraso ng bangka at dinala kami nito sa isang bahagi ng isla na hindi pa namin napupuntahan. Dito namin natagpuan ang mga labi ng isang kampo. May mga sirang tolda, kalawangin na mga kagamitan at isang lumang journal na halos hindi na mabasa. Pinulot ko ang journal at binuklat ito. Ang mga pahina ay puno ng mga sulat kamay na entry. Karamihan ay tungkol sa mga araw na tila naglalakbay din sila sa isla. Ngunit ang isang entry ay tumawag sa aking pansin. Kailangang itago ang lihim. May mga mata sa isla na nagmamasid. Napalunok ako ng laway. Elena, basahin mo to, sabi ko habang iniaabot sa kanya ang journal. Binasa niya ito at napakunot no. Mukhang may hindi magandang nangyari sa kanila dito. At ano ang ibig sabihin ng may mga mata sa isla? Bumangon ang balahibo ko sa batok. Ano kaya ang lihim na iyon? Tanong ko. Subalit bago pa man namin masagot ang tanong na iyon, nagulat kami sa isang tunog na mula sa kagubatan. Isang kaluskos na tila may nagmamasid sa amin. Nagtinginan kami ni Elena, parehong nakaramdam ng kaba. Baka hayop lang, sabi ko, sinusubukan pasiglahin ang sarili. Ngunit alam naming may iba pang posibilidad. Nagdesisyon kaming bumalik sa aming kubol sa dalampasigan. Sa aming paglakad, ramdam ko ang bigat ng mga mata na parang sumusunod sa bawat galaw namin. Nang makarating kami sa kubol, agad naming inayos ang paligid para maging mas ligtas. Ipinako namin ang ilang patpat ng kahoy sa paligid bilang harang at naglatag ng mga bitag para malaman kung may lalapit sa amin. Habang nag-aayos ako, napansin ko si Elena na tila malalim ang iniisip. Ano ang nasa isip mo? Tanong ko. Iniisip ko lang kung anong lihim ang tinutukoy sa journal. At sino ang mga nagmamasid sa isla? Sagot niya, hindi kaya may iba pa tayong kasama dito? Napatingin ako sa kanya, ang kaisipan na iyon ay parang hindi ko pa napagtuunan. Kung totoo man iyon, kailangan nating mag-ingat, sagot ko. Sa gabing iyon, habang nakahiga kami, hindi ako makatulog. Ang tunog ng alon at hampas ng hangin sa mga dahon ng niyog ay tila isang awit na nagpapaalala sa akin ng panganib. Nakaramdam ako ng pananabik na may kahalong takot sa mga susunod na araw. Kinaumagahan, nagpasya kaming balikan ng kampo at hanapin ang iba pang pahiwatig. Ngunit sa aming pagdating, nagulat kami sa aming nakita. Ang mga piraso ng kahoy na iniwan namin ay wala na at ang journal ay tila sinadyang sunugin. May natira pang abo sa lugar kung saan ito huling nakita. May ibang tao nga dito, bulong ni Elena, kita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Habang kami ay nagmamasid, may biglang narinig kaming sigaw mula sa kagubatan. Isang boses na humihingi ng tulong. Nagkatinginan kami ni Elena, parehong alam na kailangan naming sumagot sa tawag na iyon. Subalit sa bawat hakbang, alam naming papalapit kami sa isang hindi tiyak na kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay ang malinaw. Hindi na kami basta estranghero sa isa't isa. Kami na ngayon ay magkasangga, handang harapin ang anumang lihim at panganib na dala ng islang ito. Sa aming pagtakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw, isang bagay ang pumasok sa isip ko. Ano kaya ang naghihintay sa amin sa dulo ng landas na ito?
Sa pagdaan ng mga araw sa misteryosong isla, unti-unting nagkakaroon ng pagkakaintindihan ng aking kasama, si Lara at ako. Pareho kaming estranghero sa lugar na ito. Walang kaalaman kung paano kami napunta rito, ngunit ang pag-asa na makaalis ay hindi nawawala. Ang mga gabi ay puno ng ingay mula sa mga di kilalang hayop at ang mga araw ay puno ng pagsisikap na mabuhay gamit ang kakaunting kasangkapan na mayroon kami. Sa kabila ng takot at kaba, natuto kaming magtiwala sa isa't isa. Si Lara, ang babaeng estranghero na puno ng misteryo, ay naging matibay na kaagapay sa paglalakbay na ito. Sa bawat hakbang sa isla, may natutuklasan kaming bago. Mga halaman na hindi namin kilala, mga kakaibang tunog na tila may ibig sabihin. Isang araw, habang kami ay naglalakad sa gilid ng isang bangin, may nakita kaming kakaibang bagay. Isang malaking bato na tila may marka ng tao, ngunit sa masusing inspeksyon ay mukhang natural itong nabuo. Sa tabi nito may piraso ng papel na nakatago sa ilalim ng maliit na sanga. Lara, tingnan mo ito, sabi ko habang kinukuha ang papel. May mga nakasulat na letra, ngunit tila hindi sa wikang alam namin. Ang mga simbolo ay parang bahagi ng isang sinaunang wika, o baka naman ito'y kodigo na dapat naming alamin. Parang bahagi ito ng mapa, tugon ni Lara, halatang may pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit saan tayo dadalhin nito? Ang papel ay may mga guhit na tila isang bahagi ng isla at sa gitna nito ay isang tanda na parang nagsasabing, dito makikita ang susi. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa loob ng ilang sandali, nagdesisyon kami na sundan ang mapa sa pag-asang ito ang susi para sa aming kaligtasan. Habang sinusundan namin ang direksyon ng mapa, may naramdaman akong kakaiba. Parang may mga matang nakamasid sa amin at bawat hakbang ay tila mas nagiging delikado. May nararamdaman ka bang kakaiba, Lara? Tanong ko, iniingatan ng bawat hakbang. Oo, parang hindi tayo nag-iisa, sagot niya habang mas lalong nag-iingat sa paligid. Ang hangin ay tila nagbago, mas malamig, mas nakakatakot. Pagdating namin sa isang lugar na tila mas makapal ang gubat, bigla naming narinig ang mga yabag ng tao. Hindi ito ang mga normal na tunog ng isla. Nagkatinginan kami ni Lara, alam naming kailangan naming magtago. Pumasok kami sa likod ng makakapal na puno at tahimik na nagmasid. Sa hindi kalayuan, may mga anino ng tao na tila naghahanap. Hindi namin alam kung sino sila, ngunit halatang hindi sila bahagi ng isla. Ang kanilang kilos ay may kahulugan, parang may hinahanap silang mahalaga. May ibang tao pala sa isla, bulong ko kay Lara habang sinusubukang hindi mag-ingay. Mukhang hindi sila pala kaibigan, sagot niya habang nakatuon ng tingin sa mga estranghero. Sa aming pag-iingat, bigla naming narinig ang isang malakas na tunog mula sa direksyon na aming patutunguhan. Tila ito'y mula sa isang makinarya, ngunit sa gitna ng isla, paano ito posible? Ang tunog ay nagmula sa direksyon na tinutukoy ng mapa, kaya hindi namin maiwasang magtaka kung ano ang naghihintay sa amin doon. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa tunog at sa aming paglapit, nakita namin ang hindi inaasahan, isang lumang barko na tila naglalaman ng mga makabagong kagamitan. Ang mga tao na nakita namin ay tila abala sa pag-aayos ng barko na sa unang tingin ay mukhang hindi gumagana. Mukhang may plano silang umalis, bulong ni Lara, puno ng tensyon. Pero bakit hindi nila kami tinutulungan? Tanong ko, hindi maalis sa isip ang posibilidad na may mas malalim na dahilan. Sa gitna ng aming pagmamasid, may narinig kaming sigaw mula sa grupo. Ang mapa, kailangan natin ng susi. Ang sigaw na iyon ay nagpataas ng kaba sa aming dibdib. Ano ang susi na hinahanap nila at paano kami makakakuha ng impormasyon ng hindi nahuhuli? Habang nagtatago, napansin ko ang isang piraso ng papel na nahulog mula sa kanilang mga gamit. Dahan-dahan kong kinuha ito
At sa gulat ko, ito ang kumpletong mapa ng isla. Sa gitna ng mapa, may markang nagsasabing, dito hinahanap ang susi ng kaligtasan. Hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang susi na ito at bakit tila napakahalaga nito. Tumingin ako kay Lara at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pag-aalala at pag-asa. Ngunit bago kami makakapag-isip pa ng susunod na hakbang, narinig namin ang malalakas na yabag na papunta sa aming direksyon. Walay na kaming oras para magtago at sa isang iglap, natagpuan namin ang aming sarili sa harap ng mga estranghero. Hindi kayo dapat nandito. Sabi ng isa sa kanila, may halong galit at kaba. Natapos ang bahagi ng kwento sa isang matinding cliffhanger. Sa gitna ng hindi inaasahan, ang mga estranghero na tila may masamang balak ay natagpuan kami. Paano namin malalampasan ang sitwasyong ito? Ano ang kahalagahan ng susi na kanilang hinahanap? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan ng matinding tensyon at misteryo sa aming kwento. Ang init ng araw ay tila walang kapantay habang kami ni Leia ay patuloy na naglakad sa hindi pamilyar na bahagi ng isla. Ang mga puno ay nagsasalimbayan, nagkukubli ng mga lihim na tila walang balak magpahayag. Sa kabila ng hirap, hindi ko maitatanggi ang kakaibang sigla na nararamdaman ko sa bawat hakbang. Si Leia, na sa simula ay isa lamang estranghero, ay naging isang kaagapay sa hindi inaasahang pakikipagsapalaran na ito. May nararamdaman ka bang kakaiba sa lugar na ito? Tanong ni Leia habang tinatanggal ang pawis sa kanyang noo. Naramdaman ko rin ang kakaibang presensya na tila nagmamasid sa amin. Parang may sumusunod sa atin, sagot ko. Pilit na inaalis ang takot sa isip ko. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ito o totoo, pero mas mabuti nang maging handa. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang maliit na kuweba. Sa loob nito, may mga hieroglyph na tila nagkukwento ng mga sinaunang ritual. Ang mga simbolo ay hindi pamilyar, ngunit may bahagi ng isip ko na tila nakakaintindi sa mga ito. Ang mga ito ba ay palatandaan ng mga sinaunang tao dito? Tanong ni Leia habang maingat na tinitingnan ang mga ukit. Hindi ko sigurado, sagot ko, ngunit ang puso ko ay tila kinakalabit ng isang alaala na hindi ko mawari. Ang mga simbolo ay may kakaibang epekto sa akin, parang may kurot sa aking kalooban na hindi ko maipaliwanag. Habang lumalalim kami sa kuweba, naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng hangin. Ang dilim ay unti-unting bumabalot sa paligid, ngunit may liwanag na nanggagaling sa pader. Isang bahagyang kumikinang na marka ang nakita namin. Isang mapa na parang gumagalaw sa sarili nitong paraan. Isang mapa, bulalas ni Leia. Ang kanyang boses ay halong gulat at tuwa. Ngunit bakit parang gumagalaw ito? Lumapit kami sa mapa at sa bawat hakbang ay tila may bumubulong sa akin. Ang paligid ay nagsisimulang umikot at naramdaman ko ang kakaibang presensya na mas lumalakas. Bigla, isang malamig na hangin ang dumampi sa aking balat at ang kwento ng lugar ay tila bumabalot sa aming dalawa. May kailangan tayong malaman, sabi ko, kahit pa naguguluhan sa mga nangyayari. Ang mapa ay nagpakita ng daan patungo sa gitna ng isla. Isang lugar na sa tingin ko ay may mga kasagutan sa aming mga tanong. Hindi namin namalayan ng oras, ngunit nang lumabas kami sa kuweba, ang araw ay nagsisimula ng magtago sa likod ng mga bundok. Ang dilim ay unti-unting bumalot sa isla at ang presensya na kanina pa naming nararamdaman ay tila mas lumalapit. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, sabi ni Leia, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating mahanap ang lugar na sinasabi ng mapa bago magdilim ng tuluyan. Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinusundan ang daan na ipinakita ng mapa sa loob ng kuweba. Sa bawat hakbang ay ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko mawari kung dahil sa takot o sa pag-asang may matutuklasan kami. Sa wakas, narating namin ang isang clearing na may kakaibang anyo. Sa gitna nito ay may altar na gawa sa makinis na bato at sa ibabaw ay may mga ukit
na katulad ng mga nakita namin sa kuweba. Ngunit ang higit na nagbigay ng kaba sa akin ay ang isang bagay na nakapatong sa altar, isang lumang kompas na tila umiikot sa sarili nitong paraan. Ang kompas na ito, sabi ko habang maingat na kinuha ito mula sa altar. Parang may gusto itong ipahiwatig. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga ito, isang malakas na hangin ang dumating at ang paligid ay nagbago sa isang kisap mata. Ang mga puno ay tila lumalapit at ang presensya na kanina pa namin nararamdaman ay nasa harapan na namin. Isang anino na hugis tao ngunit walang mukha. "Leia!" Sigaw ko, ngunit bago pa siya makagalaw, ang anino ay nagpakita ng isang pahiwatig, isang larawan ng isla na puno ng mga lihim at misteryo. Ang kompas sa aking kamay ay biglang nagliwanag at ang mga hieroglyphs sa paligid ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang isla ay hindi lang basta isang lugar na walang mapa. Ito ay isang lihim na pumapaligid sa bawat sulok ng aming pagkatao. At sa harap ng anino na ito, alam ko na hindi na kami maaaring bumalik sa dati dahil ang isla ay may mga kwentong hindi pa nasusulat. Sa gitna ng kaguluhan at hiwaga, ang tanong ay bumabalot sa aking isipan. Ano ang tunay na layunin ng presensya na ito at paano namin malalampasan ang mga pagsubok na dala nito? Sa isang iglap, ang kompas ay huminto sa pag-ikot at ang anino ay naglaho, para bang nagbigay ng babala sa mga susunod na kabanata ng aming paglalakbay. Hindi ko akalaing mangyayari ito sa akin. Sa kabila ng mga taon ng pag-iingat, ng mga oras na ginugol sa pag-aaral ng mga mapa at ng mga kwento ng mga nauna sa akin, heto ako ngayon, nakatayo sa gitna ng isla na hindi ko alam kung paano ko napuntahan. Kasama ko si Lydia, ang babaeng estranghero na nakilala ko ilang araw lamang ang nakalipas. Pareho kaming nagtatanong kung paano ba namin haharapin ang mga pagsubok sa lugar na ito. Ang isla ay tila isang misteryo. May mga bahagi itong tila pamilyar, ngunit may mga sulok na parang hindi dapat naririto. Parang may sariling buhay ang lugar, hindi usang makikita sa mapa o sa kahit anong kasulatan. Sa aking palagay, ito ay isang anomalya. Habang naglalakad kami ni Lydia sa baybayin, bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig na tila ba may nakatingin sa amin. Binalingan ko si Lydia, kita ko sa kanyang mata na nararamdaman niya rin ito. "Ano sa tingin mo ang meron dito?" Tanong niya habang patuloy kaming naglalakad. "Wala akong kasiguraduhan," sagot ko habang pinipilit kong gawing kalmado ang aking boses. "Pero kailangan natin itong alamin. Baka may mga sagot sa mga tanong natin dito." Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa makarating kami sa isang kakaibang lugar. Isang bahagi ng isla na napapalibutan ng mga batong tila ba may mga ukit na simbolo. Sa gitna nito ay may isang mataas na pader na gawa sa lumang kahoy. Mukhang may kwento ang lugar na ito, isang kwento na kahit mga estranghero tulad namin ay may karapatang malaman. Habang iniinspeksyon namin ang pader, napansin ko ang isang sulok na tila may nakatagong pinto. Hindi ko alam kung paano ko ito napansin, ngunit may isang parte ng kahoy na tila mas bago kaysa sa iba. Pareho kaming napatingin ni Lydia sa isa't isa at sa isang tahimik na kasunduan, sinubukan naming buksan ito. Sa unay, akala ko'y sarado ito ng husto, ngunit sa pagdaan ng ilang sandali, bumigay rin ito at dahan-dahan itong bumukas. Sa loob ng pinto ay may isang madilim na lagusan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin sa loob, ngunit alam ko na kailangan naming alamin. Sa kabila ng takot, naisip ko na ito na marahil ang daan para makahanap ng mga sagot. Tumango si Lydia bilang senyalis ng kanyang pagpayag at sabay kaming pumasok sa loob ng lagusan. Sa loob ng lagusan, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang alingawngaw na bumabalik sa amin.
Sinubukan kong huwag magpadala sa kaba, ngunit habang lumalalim kami, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Parang may hindi tama, parang may puwersang nagmamasid sa amin, hanggang sa narating namin ang isang malaking silid sa dulo ng lagusan. Sa gitna nito ay may isang altar na may mga lumang kasulatan at mga bagay na tila ba hindi na dapat naririto. Sa kabila ng takot, lumapit kami ni Lydia sa altar. Habang iniinspeksyon namin ang mga bagay na naroroon, may isang libro na pumukaw sa aking pansin. Mukhang ito ang susi sa mga misteryo ng isla. Sa bawat pahina ay may mga tala ng mga taong napadpad dito, mga kwento ng kanilang pakikibaka at mga natuklasan. Ngunit sa likod ng huling pahina, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang mapa, isang mapa na naglalaman ng mga pahiwatig kung paano makalabas sa isla. Ngunit hindi lamang iyon. Sa gilid ng mapa ay may isang sulat na tila ba para sa akin. Kung nababasa mo ito, ikaw ay bahagi ng isang mas malaking kwento. Ang isla ay hindi lamang lugar na walang mapa. Ito ay isang daan patungo sa mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ngunit mag-ingat ka, hindi lahat ng narito ay kaibigan. Napatingin ako kay Lydia. Kitang-kita ko sa kanyang mata ang pagkabigla. Pareho kaming naguguluhan. Sino ang sumulat ng sulat na iyon? At ano ang ibig sabihin nito? Sa kabila ng mga tanong, alam ko na hindi lamang kami mga estranghero sa lugar na ito. Isa kaming bahagi ng isang kwento na ngayon lamang namin nalaman. Ngunit bago pa man namin maiproseso ang lahat, narinig namin ang isang tunog mula sa lagusan. Mga yapak na papalapit sa aming kinaroroonan. Mabilis kaming nagtakbuhan, pilit na hinahanap ang daan palabas. Ngunit sa aking isip ay may isang tanong na patuloy na bumabalik. Sino ang sumusunod sa amin at ano ang intensyon niya? Habang nagmamadali kami sa paglabas, alam ko na hindi ito ang katapusan ng aming pakikipagsapalaran. Sa halip, simula pa lamang ito ng mas marami pang misteryo na kailangan naming tuklasin. At sa pagkakataong iyon, nagdesisyon akong hindi na lamang kami mga estranghero sa isa't isa. Kami ay magkasangga, magkasamang haharap sa bawat hamon ng isla na walang mapa. Ang isla ay tila isang nilalang na may sariling isip. Patuloy kaming sinusubok at ginugulat sa bawat hakbang na aming tinatahak. Hindi ko akalaing ang simpleng paglalakbay na ito ay magiging isang komplikadong labanan para sa kaligtasan. Si Lila, ang babaeng estranghero na ngayon, ay tila naging kaagapay ko na sa pakikipagsapalaran, ay naging isang mahalagang bahagi ng aming laban sa mahiwagang isla na ito. Isang umaga, nagising kami sa tunog ng mga alon na tila lumalakas. Ang kalmadong dagat na pinaliguan ng sikat ng araw kahapon ay biglang nagbago. Ngayon ay tila may galit na alon na bumabangga sa dalampasigan. Kailangan nating maghanda, wika ni Lila habang inaayos ang mga gamit namin. Ang tono ng kanyang boses ay may halong pagkabahala at determinasyon. Naglakad kami patungo sa gilid ng isla kung saan naroon ang mga puno ng niyog, umaasang makahanap ng mga prutas na makakain. Ngunit sa aming paglalakad, may napansin akong kakaiba. Isang landas na tila hindi pa namin nadadaanan. Ang lupa ay tila may mga bakas ng paa, ngunit hindi sa amin. May iba pang tao rito? Tanong ko kay Lila na halatang nagulat din sa aming nakita. Nagpatuloy kami sa pagsunod sa mga bakas, ang mga puso namin ay nangangamba. Ang landas ay patungo sa isang bahagi ng isla na hindi namin pa nasasaliksik. Habang papalapit kami sa dulo ng landas, naramdaman ko ang pagtaas ng aking adrenaline. Sa likod ng mga palumpong, tumambad sa amin ang isang lumang kubo. Ang mga dingding nito ay gawa sa kahoy at dahon, at tila matagal nang iniwan ng kung sino mang nanirahan dito. Naglakas loob kaming pumasok sa loob at doon namin nakita ang mga gamit na tila pagmamay-ari ng isang tao.
may lumang piraso ng papel na nasa mesa at nang tingnan namin ito, nahulog ang aming mga puso sa aming nakita. Isang mapa ng isla, ngunit hindi ito kumpleto. May bahagi itong may marka na tila isang babala, isang X na nagtatakip sa isang bahagi ng mapa. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lila habang tinitingnan ang mapa. Sa isang sulok ng kubo, may nakita kaming isang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan namin ito at bumungad sa amin ang iba't ibang uri ng gamit pangkaligtasan. Mga lubid, isang maliit na kutsilyo, at ilang piraso ng lumang papel na may mga sulat kamay na mga tala. Paano kaya kung ito ang daan palabas ng isla? Wika ni Lila, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. Ngunit sa aming pag-uusap, biglang may narinig kaming kaluskos sa labas. Agad kaming lumabas ng kubo, ang aming mga puso ay kumakalabog sa kaba. Sa likod ng mga puno, may nakita kaming isang anino na tila nagmamasid. Sino ka? Sigaw ni Lila, ngunit ang anino ay biglang naglaho. Iniwan kaming may tanong sa aming isipan. Nagpasya kaming bumalik sa aming kampo na may daladalang mapa at mga gamit mula sa kubo. Ngunit habang naglalakad kami pabalik, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin. Ang isla ay tila may tinatagong lihim at kami ay nasa gitna nito. Kailangan nating malaman kung ano ang nasa likod ng markang ito. Sabi ko kay Lila na tumango bilang tanda ng pagsang-ayon. Sa bawat hakbang ang isla ay tila nagbabago, tila may sariling buhay na patuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Ano kaya ang tinatago ng islang ito? Tanong ni Lila. Ngunit bago ko pa man siya masagot, bigla kaming nakarinig ng malakas na tunog mula sa malayo. Isang tunog na tila nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Agad kaming tumakbo patungo sa kampo. Ang aming isip ay puno ng mga katanungan. Sa pagdating namin sa kampo, nakita naming may mga bagong bakas ng paa sa paligid. Ang dating kalmado naming lugar ay tila nagkaroon ng bisita. Hindi tayo nag-iisa, bulong ni Lila. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Bago magtapos ang araw, nagpasya kaming tuklasin ang lugar na may marka sa mapa kinabukasan. Ngunit sa aming paghahanda, isang malakas na kulog ang biglang umalingaw-ngaw at ang lupa ay tila gumalaw. Ang isla ay tila may sariling plano at kami ay parte ng isang misteryong hindi pa namin lubos na nauunawaan. Sa pagsapit ng dilim, habang kami ay nakaupo sa tabi ng apoy, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Sa likod ng mga puno, may nakita akong gumagalaw, isang hugis na tila pamilyar. Ngunit hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang anino ay tila nagbabalik, tila may mensahe na nais ipahatid. At doon, ang takot ay tila pinalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Ang isla ay may lihim na hindi pa namin natutuklasan. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang bulong ni Lila. Kailangan nating malaman ang totoo. Sa pagpatak ng ulan, alam kong ang pagsubok ay nagsisimula pa lamang at ang isla ay may kwento na nais ikwento. Ngunit sa anong halaga? Sa gitna ng tila walang katapusang gabi, ang hangin ay umihip ng malakas, tila may ibinubulong na lihim sa akin. Ang isla na ito ay puno ng misteryo at habang patuloy ang aming paglalakbay, mas lalong lumalalim ang aming pakikipagsapalaran. Hindi ko akalaing ang babaeng estranghero na nakasama ko ay magiging mahalaga sa aking buhay sa ganitong paraan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng mga hindi pa namin nadidiskubre sa isla na ito. Ngunit kasama ko siya, nagkakaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng ito. Nakita mo ba iyon? Tanong ni Elara, ang babaeng estranghero, na may bahagyang kaba sa kanyang tinig. Sumunod ang tingin ko sa direksyon na itinuro niya. Sa gitna ng madilim na kagubatan, may lumitaw na kakaibang liwanag na tila nag-aanyaya sa amin. Sinubukan kong intindihin ang aming sitwasyon.
Ngunit ang pakiramdam ko ay tila kami ay nakikilahok sa isang laro na hindi namin alam ang mga patakaran. Kailangan nating alamin kung ano iyon, sagot ko, bagamat may bahagyang pag-aalinlangan sa aking isip. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ko ng magtiwala kay Elara, kahit na ang aming pagkakaibigan ay bunga lamang ng pagkakataon. Habang kami dahan-dahang lumalapit sa liwanag, nararamdaman ko ang kakaibang presensya nito na tila kami pinagmamasdan. Sa kabila ng aking takot, may bahagi sa akin na nag-uudyok na alamin ang katotohanan. Bawat hakbang ay parang musika sa aming pandinig, ang mga dahon ay kumakaluskos at ang hangin ay patuloy na nagdadala ng hindi maipaliwanag na tensyon. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang enerhiya mula sa liwanag, isang pamilyar na pakiramdam na hindi ko mawari kung saan nagmula. Nagtaka ako kung ito ba ay isang alaala mula sa nakaraan o isang babala mula sa hinaharap. Si Elara ay tila naramdaman din ang kakaibang enerhiya. Nagkatinginan kami at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong katanungan na gumugulo sa aking isipan. Ano kaya ito? Bulong niya na may halong pagkamangha at takot. Pinigilan ko ang sarili kong tumigil sa paglapit. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may puwersang humihila sa akin patungo sa liwanag. Sa wakas, narating namin ang pinagmulan nito, isang lumang bato na may ukit na hindi maipaliwanag. Ang mga simbolo sa bato ay tila gumagalaw, nagbabago habang kami nakatitig. Parang isang mapa, sabi ni Elara, na tila may pagtuklas sa kanyang tinig. Pero wala namang ganitong klasing mapa. Napagtanto ko na ang isla ay may sariling lihim na mundo na marahil hindi namin kailanman lubos na mauunawaan. Habang sinusuri namin ang ukit, naramdaman ko ang biglaang pag-init ng hangin. Nagiinit ang paligid, parang may paparating na panganib. Maya-maya, napansin kong nag-iba ang daloy ng liwanag. Naging mas maliwanag at mas masakit sa mata. Si Elara ay nagsimulang umatras, ngunit bago pa man siya makalayo, may narinig kaming kakaibang tunog mula sa likuran. Isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa, malalim at puno ng galit. Tumigil kayo sa paghahanap, sabi ng boses, na tila umaalingaw-ngaw sa buong isla. Nagulat kami at ang puso ko'y bumilis ang tibok. Sino ang nagsalita? Bakit ayaw nila kaming humarap sa katotohanan? Ang isla ba ay may sariling isip na nagpoprotekta sa mga lihim nito? Bigla kaming nakaramdam ng paggalaw sa paligid. Ang lupa ay tila umuga at ang hangin ay nagbago ng direksyon. Hinila ko si Elara palayo sa bato habang ang liwanag ay unti-unting nawala na parang nagtatago mula sa aming mga mata. Habang kami tumatakbo palayo mula sa lugar, naramdaman ko ang pag-aalinlangan at takot na bumalot sa akin. Ang boses na iyon ay nagbigay ng babala, ngunit hindi ko alam kung ano ang dapat kong ikatakot. Sa gitna ng aming pagtakbo, si Elara ay biglang napahinto. May bagay akong naalala, sabi niya, na tila may bagong pagtuklas. Bago ako napunta sa isla na ito, may taong nagbigay sa akin ng babala. Sinabi nila na huwag ko raw hanapin ang liwanag. Naguluhan ako. Ano ang ibig sabihin ng babala? Sino ang nagbigay sa kanya ng ganoong impormasyon? At bakit tila may koneksyon ang lahat sa amin? Hindi ko ito maipaliwanag, ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Ang isla ay may mas malalim na lihim na dapat naming tuklasin, at ang boses na iyon ay nag-udyok sa amin na mas lalong mag-ingat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Sa kabila ng mga panganib, alam ko na ang susunod naming hakbang ay mas magdadala sa amin sa puso ng misteryo ng isla. At sa kabila ng babala, nagpasya kaming ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Isang hakbang na maaaring magbago ng aming mga buhay. Sa paglipas ng mga araw sa misteryosong isla na ito, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago sa pagitan naming dalawang estranghero. Ako'y si Marco
at ang babaeng kasama ko ay si Elena. Noong una, ang aming mga pag-uusap ay puno ng pagdududa at pag-aalinlangan. Ngunit ngayon ay tila nagiging mas magaan na ang aming mga usapan. At kahit paano'y nagkakaroon na kami ng tiwala sa isa't isa. Isang araw, habang naglalakad kami sa gilid ng kagubatan, napansin ko ang kakaibang anyo ng mga puno. Ang mga dahon nito ay tila kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw at ang kanilang mga ugat ay tila baga gumagapang sa lupa na parang mga ahas. Napansin mo ba ito? Tanong ko kay Elena. Oo, Marco, sagot niya. Parang may gusto silang ipahiwatig. Patuloy kaming naglakad hanggang sa marating namin ang isang maliit na batis. Sa tabi nito ay may isang malaking bato na tila inukit ng panahon. Naupo kami roon upang magpahinga. Habang nakikinig kami sa agos ng tubig, biglang may napansin akong isang bagay na kakaiba. Sa ilalim ng batis, tila may kumikinang na bagay. Elena, tingnan mo ito, sabi ko habang tinuturo ang ilalim ng tubig. Lumapit siya at sinilip ang tubig. Parang may nakabaon na bagay, sabi niya. Kailangan nating malaman kung ano iyon. Agad kaming nagdesisyon na tingnan ito ng mas malapitan. Lumusong kami sa malamig na tubig at nagsimulang maghukay. Ilang sandali pa, nahawakan ko ang isang kahoy na kahon. Hinila namin ito palabas at dinala sa pampang. Binuksan namin ang kahon at tumambad sa amin ang isang makalumang mapa. Nanginig ang aking mga kamay sa pagkasabik habang tinitingnan ko ito. Ito na kaya ang sagot sa lahat ng ating katanungan? Tanong ko kay Elena. Ngunit ang mas ikinagulat namin ay ang isang piraso ng papel na nakasipit sa gilid ng mapa. May nakasulat dito sa isang hindi pamilyar na wika. Sa kabila ng hindi ko ito maintindihan, naramdaman kong mahalaga ito. Habang iniisip ko ang mga susunod naming hakbang, biglang narinig namin ang isang malakas na kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Agad kaming tumayo, handa sa anumang panganib na maaaring maganap. Sino kaya iyon? Bulong ni Elena. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ito ba'y isa na namang pagsubok ng isla o tunay na panganib mula sa ibang nilalang. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko ang anino ng isang tao sa likod ng mga punong kahoy. May tao, sabi ko kay Elena, sabay turo sa anino. Mukhang hindi tayo nag-iisa. Dahan-dahan naming nilapitan ng anino, ngunit bago pa kami makalapit, bigla itong nawala. Parang hangin na bigla na lang naglaho. Ano yon? Tanong ni Elena, halatang nababahala. Hindi ko alam, sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan nating maging handa sa kahit ano. Bumalik kami sa aming taguan, dala ang mapa at ang papel. Habang pinag-aaralan namin ito, napansin ko ang isang maliit na marka sa sulok ng mapa. Parang pamilyar ito, ngunit hindi ko maalala kung saan ko ito nakita. May ideya ka ba kung ano ito? Tanong ko kay Elena. Mariin niyang tinitigan ang marka. Parang nakita ko na ito dati, pero hindi ko mawari kung saan. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, napagdesisyonan naming sundan ang mga marka sa mapa sa pag-asang matutuklasan namin ang mga lihim ng isla. Ngunit habang papalalim kami sa kagubatan, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila nagbabadya ng panganib. Sa gitna ng aming paglalakbay, narinig namin ang isang boses. Isang malamig at malamlam na boses na bumibigkas ng mga salitang hindi namin maintindihan. Tumigil kami sa aming mga hakbang, nagtitinginan at nagtataka. Marco, naririnig mo ba iyon? Tanong ni Elena, halatang kinakabahan. Oo, naririnig ko, sagot ko. Ngunit hindi ko alam kung saan nanggagaling. Habang patuloy ang boses, naramdaman ko ang bigat ng aking dibdib. Parang may gustong bumihag sa aking diwa. Pumikit ako at nagdasal na sana'y malampasan namin ang bagong hamon na ito. Ngunit sa isang iglap, biglang tumigil ang boses at sa harapan namin, bumukas ang isang pinto sa mismong lupa.
isang pinto patungo sa ilalim ng isla. Elena, ano ito? Tanong ko sa kanya, puno ng pagtataka at takot. Hindi ko alam, Marco, sagot niya. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong determinasyon at takot na nararamdaman ko. Ang pinto ay tila naghihintay sa amin. Isang tawag na nag-aanyaya ngunit puno ng panganib. Sa loob-loob ko, alam kong ito na ang susunod naming hakbang, ngunit sa likod ng aming isipan, alam naming hindi na kami maaaring umatras. At sa pagpasok namin sa madilim na lagusan, isang bagay ang tiyak, ang isla ay may lihim na mas malalim pa sa aming inaasahan. Sa pagpatuloy ng aming paglalakbay sa misteryosong isla, ramdam ko ang lumalalim na koneksyon sa pagitan namin ni Elena. Sa kabila ng aming pagiging estranghero sa isa't isa noong una, unti-unti kaming naging magkasangga sa harap ng mga pagsubok na hatid ng lugar na ito. Hindi ko maiwasang magtaka kung paano kami dinala ng tadhana sa ganitong sitwasyon. Ngunit alam kong kailangan naming magtiwala sa isa't isa upang makaligtas. Bumangon kami ng maaga at nagdesisyon na ipagpatuloy ang aming pag-explore sa hilagang bahagi ng isla. Ayon sa aming natuklasan, ito ang lugar kung saan madalas nabubuo ang mga kakaibang tunog na naririnig namin tuwing gabi. May mga oras na tila musika ito, mahinhin at puno ng misteryo, ngunit may pagkakataon ding parang mga bulong ng babala. Habang patuloy kaming naglalakad, biglang may napansin kaming kakaiba sa paligid. Ang madalas na makapal na kagubatan ay unti-unting napalitan ng mga lumang estruktura na mistulang mga guho ng isang sinaunang sibilisasyon. Elena, tingnan mo iyon, sabi ko habang itinuturo ang isa sa mga estruktura. Ang mga bato nito ay may mga ukit na hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin. Lumapit kami sa isang gusali na tila isang templo at doon ay naramdaman namin ang kakaibang enerhiya. Para bang may presensya dito na hindi namin maipaliwanag. Napansin ni Elena ang isang lumang pinto na bahagyang nakabukas. Nagpalitan kami ng tingin at nagpasya na pumasok. Sa loob, bumungad sa amin ang isang malawak na silid na puno ng mga nakamamanghang ukit sa dingding. Ang mga simbolo ay hindi pamilyar, ngunit tila may kwento itong nais ipahayag. Habang tinitingnan ko ang mga ukit, napansin kong may tila mga larawan ng dalawang tao, isang lalaki at isang babae na magkasama sa iba't ibang tagpo. Parang tayo, bulong ni Elena habang tinitingnan ang mga larawan. Habang pinag-aaralan namin ang mga ukit, biglang may narinig kaming tunog ng mga yapak sa likuran. Agad kaming napalingon, ngunit wala kaming nakita. Isang kakaibang lamig ang dumaloy sa aking likod at alam kong hindi kami nag-iisa sa silid na iyon. May tao ba rito? Tanong ko, subalit walang sumagot. Ang katahimikan ay lalong nagpatindi sa aming kaba. Nagdesisyon kaming lumabas ng templo at ipagpatuloy ang paglalakbay. Sa aming paglabas, nakita namin ang isang landas na tila patungo sa gitnang bahagi ng isla. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga ukit na nakita namin, lalo na ang larawan ng magkasamang lalaki at babae. Habang naglalakad, naramdaman kong unti-unting bumibigat ang hangin. Puno ito ng tensyon na hindi ko maipaliwanag. Napansin ko rin na parang may mga anino na sumusunod sa amin, ngunit tuwing titingnan ko, wala naman akong nakikita. Ram, parang nararamdaman ko rin ito, sabi ni Elena habang pinagmamasdan ng paligid. May kakaibang puwersa rito. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Elena, ngunit alam kong hindi ito basta-basta. Parang may mga mata na nakatingin sa amin, sinusuri ang bawat hakbang na ginagawa namin. Sa gitna ng aming paglalakad, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad kaming naghahanap ng masisilungan at nakita namin ang isang maliit na kubo sa gilid ng landas. Pumasok kami at doon ay nagtaka kami sa aming natuklasan. Sa loob ng kubo ay may isang lumang mapa na nakalatag sa mesa. Hindi ito pangkaraniwang mapa. Ang mga detalye nito ay hindi tulad ng mga karaniwang mapa ng mundo.
May mga marka ito na hindi ko mawari kung saan patungo, ngunit tila nagpapakita ito ng daan patungo sa isang lugar na nakatago sa isla. Elena, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang isang bahagi ng mapa. Habang pinag-aaralan namin ang mapa, biglang may narinig kaming ingay mula sa labas. Isang malakas na tunog na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Agad kaming nagkatinginan ni Elena at sa mga mata niya ay nakita ko ang takot at pagkasabik sa kung ano ang maaaring mangyari. Mukhang may nakatago pang sikreto ang isla na ito, sabi ni Elena habang tinitingnan ang mapa. Sa kabila ng aming kaba, alam kong hindi kami maaaring umatras. Ito na ang simula ng isang bagong yugto sa aming paglalakbay kung saan ang mga estranghero ay magiging susi sa pag-unlock ng mga misteryo ng isla. At sa puntong iyon, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Napatingin kami sa kung sino ang pumasok at doon ay bumungad ang isang matandang lalaki. May hawak na sulo at may mga mata na puno ng lihim. "Matagal ko na kayong hinihintay," sabi niya, at sa kanyang nangiti ay ramdam ko ang pag-aanyaya sa isang bagong pakikipagsapalaran na hindi namin inasahan. Sa ilalim ng mga bituin ng isang hindi kilalang kalangitan, tahimik naming tinatahak ni Elara ang makipot na daan patungo sa isang bahagi ng isla na hindi pa namin napupuntahan. Ang hangin ay may daladalang malamig na hipo, tila ba nagbababala sa amin ng isang bagay na hindi namin mawari. Ngunit sa kabila ng aming kaba, ang misteryo ng isla ang nagtutulak sa amin na magpatuloy. Alam mo, parang mas nagiging misteryoso ang islang ito habang mas nakikilala natin, sabi ko kay Elara na naglalakad sa aking tabi. Oo nga, sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pananabik. Parang may mga bagay na itinatago sa atin ng islang ito. Iniisip ko kung bakit nga ba tayo dinala dito. Patuloy kaming naglakad hanggang sa marating namin ang isang malaking bato na tila ba nagmamasid sa amin, tahimik na saksi sa mga lihim ng isla. Napansin kong may mga ukit sa isang bahagi ng bato, mga simbolo na hindi ko maintindihan. Si Ilara ay lumapit at sinuri ito ng mabuti. "Parang may kahulugan nito," sabi niya habang pinapahid ang alikabok mula sa mga ukit. Ngunit paano natin malalaman kung ano ang sinasabi nito? Habang abala si Elara sa pagsusuri sa mga simbolo, naramdaman ko na parang may mga matang nakamasid sa amin. Lumingon ako sa paligid, subalit wala akong nakitang kahit ano o sino. Tila ba ang mismong kalikasan ng isla ang nagmamasid at nagmamatsyag sa bawat kilos namin. "Elara, pakiramdam ko may ibang tao pa sa isla," sabi ko, sinisikap na panatilihin ang aking tinig na kalmado. Tumango siya, ngunit hindi inalis ang kanyang mga mata sa mga ukit. "Oo, nararamdaman ko rin iyon, ngunit kailangan muna nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolong ito. Baka ito ang susi sa kung ano man ang hinahanap natin." Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang malamig na simoy ang dumaan at kasunod nito ay ang tunog ng mga dahon na tila binubulong ng hangin. Tumigil kami sa aming ginagawa at nagmasid sa paligid. Sa likod ng malalaking puno, may naaninag akong anino. "May tao!" Bulalas ko, tinuturo ang direksyon ng anino. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Mabilis naming tinahak ang direksyon na iyon, umaasang mahuli o makausap ang sinumang naroroon. Ngunit sa aming pagdating, tanging mga bakas ng paa ang naiwan sa basa-basahang lupa. Sariwa pa ang mga ito, patunay na hindi pa nagtatagal ang taong iyon. "Sinusundan tayo," bulong ni Elara, halata ang kaba sa kanyang boses. "Ngunit bakit hindi siya nagpapakita?" Tanong ko, labis na naguguluhan. Ano ang gusto niya? Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na ingay mula sa di kalayuan. Isang pagsabog na sinundan ng pagyanig ng lupa.
Napatingin kami sa direksyon ng pinagmulan ng ingay at doon namin nakita ang makapal na usok na tumataas sa kalangitan. Kailangan nating puntahan yon, sabi ni Elara, agad na tumakbo patungo sa pinagmulan ng pagsabog. Wala akong nagawa kundi sundan siya, kahit pa ang puso ko'y mabilis ang pagdadabog sa kaba at pananabik. Sa aming pagdating sa lugar, tumambad sa amin ang isang tanawing hindi namin inaasahan. Isang malaking butas ang nasa gitna ng lupa at sa paligid nito ay mga piraso ng metal at kahoy na tila bahagi ng isang bagay na sumabog. Isang sasakyang panghimpapawid? Tanong ni Elara. Nanlalaki ang mga mata sa hindi maipaliwanag na tanawin. Ngunit bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, may narinig kaming mga yabag mula sa likuran namin. Mabilis kaming naglingon at doon namin nakita ang isang grupo ng mga taong armado ng mga sibat at pana, nakasuot ng mga kakaibang kasuotan na tila ba mula sa ibang panahon. Ang kanilang pinuno, isang matandang may mahabang balbas, ay lumapit sa amin. Sa kanyang mga mata ay may tila isang bahid ng pag-aalala at galit. Kayong dalawa, sabi niya sa wikang hindi namin maintindihan, ngunit naiintindihan sa pamamagitan ng kanyang kilos. Kayo ba ang dahilan ng pagkawasak nito? Nagkatinginan kami ni Elara. Walang masabi, puno ng takot at pagkalito. Ang mga tao sa paligid namin ay nagtipon, nag-uusap-usap sa kanilang sariling wika, at naramdaman ko ang pagbigat ng sitwasyon. Elara, ano ang gagawin natin? Tanong ko habang unti-unting lumalapit ang mga tao, hawak ang kanilang mga sandata. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog mula sa itaas ang pumukaw sa aming atensyon. Isang bagay ang bumagsak mula sa kalangitan, isang kapsula na bumukas at naglabas ng sulat. Agad itong kinuha ng pinuno, binasa, at saglit na natahimik. Sa kanyang mga mata ay nagbago ang ekspresyon. Mula sa galit ay napalitan ito ng pagkabahala at pagkagulat. Tumingin siya sa amin at sa unang pagkakataon ay nagsalita sa wikang nauunawaan namin. Kayo ang pinili, kayo ang mga tagapagligtas ng isla. Sa mga salitang iyon, napatitig kami ni Elara sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan at bagong tanong, habang ang mga tao sa paligid namin ay nagbigay daan, tila ba binubuksan ang isang bagong landas na hindi pa namin alam kung saan patungo. Dito nagsimula ang bagong yugto ng aming paglalakbay.